Tag-init is almost here. Ibig sabihin, ang for all seasons na halo-halo, mas dudumugin. Sa restaurant na ito, naghahain ng halo-halo at iba pang milky ice desserts. Sa sobrang patok nga nito sa customers, naisipan nilang magbukas ng tindahan ng mga pampalamig lang ang ibinebenta. Ang mastermind ng icy treats na ito, si Jerry mismo. Very high demand yung aming line of desserts na yan eh. So inisip namin, hindi naman pwedeng every single location lagyan namin ng restaurant na ganito kalaki. So sabi namin, magtayo tayo na exclusively for that kasi may demand exclusively for that. Some people come in just to have our ice bar products. Mabibili mula 139 pesos hanggang 169 pesos ang isang baso depende sa size. Para sa kanilang halo-halo, papahiran muna ng ube ang gilid ng baso, pagsasamahin ng mga sahog at saka lalagyan ng shaved ice na may kasama ng gatas o yung tinatawag nilang milky ice. Lalagyan ng isang scoop ng ube ice cream, leche flan, at saka bubudburan ng pinipig para #feeling special. Bukod sa halo-halo, may 10 pang ibang flavors na pwedeng pagpilian sa ice bar. Ang daming options, tiyak na may swak for everyone. 1997 na magbukas ang unang branch ng restaurant ni Jerry. Ang buhay ko talaga doon sa kusina. I go to the restaurants, I go to our stores, check yung quality. I come up with new recipes together with my, actually yung team ko ng head cooks ko, yung mga head chefs ko, yun yung mga magagaling. And they come up with fresh ideas, which I collaborate with. Ang kanilang best marketing strategy, kumpiyansa sa sariling produkto. I'm product-centered. Talagang, for me, it's the product. It's all about that. You can do everything else. You can do the marketing, you can do all the management and all, pero kung yung produkto mo wala, it's not gonna go anywhere. Halo-halo rito, halo-halo roon. Subukan naman natin ang kakaibang halo-halo sa La Union. Rito, fried halo-halo. Si Chef Xavier Mercado ang nasa likod ng kakaibang meryendang ito. Ang fried halo-halo is the Turon version. So kung ano man yung sangkap ng mga halo-halo na ginagamit ko sa malamig na halo-halo. So the same din yung ingredients na ginamit ko. Though top siya with ice cream. Kahit patindi na ng patindi ang damang init, patok pa rin daw ang fried halo-halo ni Chef. Every time na nagta-travel kami, talagang binisita ko lahat ng probinsya na may masasarap na halo-halo para matikman ko. Nag-umpisa ang Halo-Halo de Loco last May 18 of 2000. Halo-halo rito, halo-halo roon. Subukan naman natin ang kakaibang halo-halo sa La Union. Rito, fried halo-halo. Okay, Chef, ito na gagawin niya yung fried halo-halo. Yan. Sa lumpia wrapper, ilalagay malagkit na bigas na niluto sa gata at gatas ng kalabaw. Isusunod ng kamube o pinaghalong kamote at ube. Next, ang pinatamis na saging, mais, bukayo, mountain rice, cheese, sago at nata. Saka babalutin at isasara gamit ang egg white. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilubog. After 7 minutes, hahanguin sa kalalagyan ng toppings na kamube, yema, ugay crackers, ice cream, cheese, caramelized sugarcane at honey. Presenting fried halo-halo. 191 pesos ang benta ni Chef Xavier sa kanyang fried halo-halo. Meron din siyang Fiesta halo-halo for only 181 pesos at 251 pesos naman ang buko halo-halo. Galing sa inipong 25,000 pesos ang ipinuhunan ni Chef Xavier sa negosyo. First day na opening ko is 1,999. So ngayon, after 20 years, ang per day ko na is, during weekdays, hindi naman siya bumababa ng 70,000 pesos. During weekends naman, hindi naman siya bababa ng 100,000 pesos. Bukod sa bagong restaurant, bahay at lupa, meron na rin naipundar na farm si Chef Xavier mula sa kanyang negosyo. Bitin sa isang basong halo-halo? What if ilagay na yan sa timba? At punuin ng 15 iba't ibang sahog?
kami talaga ng paraan para mas mapapansin. Nasa galon siya, hawak siya na ganito. Tapos parang, di ba pag nakita mo, uy, may halo-halo siyang dala, tas ganito. Saan mo yun nabili? Siyempre, magtatanong yung mga tao. Effective naman ang pagpapansin ng negosyo ni M. Balde-balde na kasi ang kita nito. Yung monthly income, usually 100 something and up. Per branch, usually nakakabenta po kami ng 100 to 150 cups or gallons. Siguradong sold raw ang kakain nito dahil nag-uumapaw ang sahog. May kamote, beans, munggo, dalawang klase ng sago, nata de coco, gulaman, saging, asukal, makapuno, melon, mais, ube, leche flan, kaong, gatas, at pinipig. Mabibili ito sa halagang 200 pesos. Meron din kalahating timba for only 120 pesos. Ang ditimbang halo-halo, 1 litro raw ang laman, kaya kasya sa 2 hanggang 4 katao. Dinesign din talaga namin siya for sharing. Kasi kami po, as a family of 4, di kami pwede bumili ng tigi-tigi isa kami kasi yung mga kids, hindi naman sila ganun makakaubos. So, yung inisip po namin, for family talaga, for sharing talaga. 10,000 ang inilabas na puhunan para simulan ng negosyo. Laking gulat daw at pasasalamat ni na M dahil agad itong pumatok. Nung start po, peak buong araw. As in, sobrang haba po talaga ng pila. Masaya po kasi parang naisip ko lang yun before. Hindi nila akalain na ang karaniwang halo-halo may ile-level up pa pala ang success basta't naisipan ng bagong gimmick at presentation. Sobrang halaga ng packaging para sa isang business. Doon ka dapat mag-i-invest sa look ng food, kung paano mo mapapakita or mapapakilala sa customers mo na yung product mo masarap, kahit hindi pa nila natitikman. Dahil sa halo-halo business at iba pang mga negosyo ni na M, malaki na raw ang nagbago sa kanilang buhay. Nakapagpaayos po kami ng bahay. As of now, meron po kaming 2 sasakyan. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Na pag sinabi ng mga anak ko na may gusto sila, tapos kaya kong bilhin, nabibigay ko na sa kanila. Nakakapunta kami sa mga places na hindi pa namin napuntahan before. Kasi kahit pa paano, may budget na kami. Ang halo-halo, negosyo for all seasons talaga. Sa hilig natin mga Pinoy sa matatamis, malamig o mainit man ang panahon, garantisadong panalo.